Sa Lunes, target simulan ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magiging mas mahaba ang pagtalakay rito kumpara sa reklamo noon laban sa Pangulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa darating na linggo, sisimulan na ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa apat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, March 3, and March 4, at least for the purpose of determining sufficiency in form and substance. Gaya sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Step 1 ay ang pagtukoy kung sufficient in form ang mga reklamo. Step 2 naman ay pagbotohan kung sufficient in substance ang mga ito. 3, kung pasado sa form and substance, we will be issuing the notice to the respondent for her to file answer within the period of 10 calendar days. From the answer, the complainant has 3 calendar days to file reply. And from reply, the respondent has again 3 calendar days to file rejoinder. Dun sa step 3, kung merong sufficient basis ang impeachment complaint, we will proceed to step 4. Step 4, ito ang ating hearing proper, where we will be inviting the complainant, the witnesses, and even the respondent. Sabi ng House Committee on Justice, desisyon na ni Vice President Sara Duterte kung tatanggapin o hindi ang imbitasyon ng komite. Kung darating ang bise, ibig sabihin lang daw na ginagamit niya ang kanyang karapatan sa due process. Kung hindi naman, wala naman daw itong masamang epekto laban sa bise. Whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Pagkatapos ng hearing proper, ang step 5 na ay ang pagboto ng komite kung may probable cause laban sa bise o wala. Whatever will be the decision of the Justice Committee on the existence of probable cause, isusulat po natin yan sa committee report. And again, this committee report will be forwarded to the plenary para pagbotohan naman ng members ng House of Representatives. Boto ng 1/3 ng lahat ng kongresista o 105 ang kailangan sa plenaryo para mapadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kina Justice Committee Vice Chair Jonathan Keith Flores at Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, mas mahabang deliberasyon ang inaasahan nila ngayon kumpara sa reklamo laban sa Pangulo. They might be correct kasi 4 impeachment complaints to. Compared dun kay Presidente, which are only 2 impeachment complaints, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.